Mga lolo at lola, tatay at nanay, huwag kayong aalis sa video na ito kahit isang segundo dahil ang susunod na ilang salita ay maaaring magligtas ng inyong 3 buwang pensyon. Kahapon, Mayo 16, 2026, opisyal na kinumpirma ng SSS at GSIS ang isang napakahalagang balita para sa lahat ng pensyado sa buong Pilipinas. Una, may darating na dagdag na up 1,000 sa inyong buwanang pensyon. Ngunit narito ang mas kritikal na babala. Mayroon kayong hanggang Mayo 20 lamang. 3 araw na lang para kumpletuhin ang inyong ACOPE o Annual Confirmation of Pensioners. Kung hindi ninyo ito magawa bago sumapit ang petsang iyon, ang inyong buong pensyon kasama na ang bagong dagdag ay maaaring masuspend ng walang anumang abiso. Kaya naman manatili kayo at panoorin ang buo. Ang impormasyon na ito ay para sa inyo at sa inyong pamilya, mga lolo at lola, tatay at nanay at sa lahat ng aming mga minamahal na kapwa Pilipino na nagmamahal at nag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Maligayang pagdating sa video na ito. Bago pa man tayo magsimula, nais naming sabihin sa inyo ng tapat at mula sa puso ang bawat salita na maririnig ninyo ngayon ay hindi hango sa chismis, hindi kinuha mula sa mga hindi mapagkakatiwalaang Facebook page or TikTok account. Ang lahat ng impormasyon na ibabahagi namin ngayon ay mula sa mga opisyal na pinagkukunan ng ating pamahalaan mula sa SSS at GSIS mismo at kumpirmado noong Mayo 16, 2026. Kaya pakinggan ninyo ito ng buo at ng buong puso. Magsisimula tayo sa isang tanong. Nais naming itanong sa bawat isa sa inyo. Ilang taon na kayong nagbabayad ng inyong kontribusyon? 10 taon, 20 taon, 30 taon, o marahil ay higit paran. Sa loob ng lahat ng mga taong iyon, alam namin kung gaano kasakit ang katawang pinagod para sa pamilya, para sa mga anak, para sa mga apo, para sa isang kinabukasan na ngayon ay narito na. Ang bawat umaga na pumunta kayo sa trabaho kahit masakit ang katawan, ang bawat araw na tinin ninyo ang init ng araw, ang lamig ng ulan, ang hirap ng buhay, lahat ng iyon ay may katumbas. At ang katumbas na iyon ay tinatawag nating pensyon. Hindi ito handout ng gobyerno, hindi ito biyaya na dapat kayong magpasalamat ng walang katapusan. Ito ay inyong kinita, ito ay inyong nararapat. At ngayong araw na ito, ngayong Mayo 17 and 2026, mayroon kaming 2 balita na kailangan ninyong marinig ng walang anumang pagkaantala. Ang una ay isang magandang balita na matagal na ninyong hinihintay. Ang opisyal na kumpirmasyon ng PCHA pasunong karagdagan sa lahat ng SSS at GSIS pensyonado ngayong Mayo 2026. At ang pangalawa ay isang kritikal na babala na kung hindi ninyo maririnig ngayon ay maaaring magdulot ng malaking problema sa inyong buhay sa darating na mga buwan. Ang ACOPE deadline na Mayo 20, 2026 ay hindi lamang isang petsa sa kalendaryo. Ito ay isang hangganan na kung hindi ninyo maabot ay maaaring mangahulugang mawalan kayo ng 3 buwang pensyon nang walang anumang babala. 2 bagay lamang ito. Ngunit ang 2 bagay na ito ay maaaring magbago ng inyong buhay sa susunod na ilang buwan, positibo man o negatibo, depende sa inyong gagawin pagkatapos mapanood ang video na ito. Kaya simulan na natin sa pinakamagandang balita. Ayon sa pinakabagong opisyal na ulat mula sa ating pamahalaan, parehong kinumpirma ng Social Security System o SSS at ng Government Service Insurance System o GSIS na magkakaroon ng P1,000 karagdagang benepisyo ang lahat ng karapat-dapat na pensyado sa buong bansa. Ito ay tinatawag na Cost of Living Adjustment o COLA, isang hakbang ng ating pamahalaan upang kilalanin ang katotohanang ang buhay ngayon ay mas mahal kaysa dati at ang ating mga nakatatanda ay nangangailangan ng karagdagang suporta para harapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Alam ng gobyerno, alam ng SSS at GSIS at alam nating lahat na ang 1 kilo ng bigas na dating nagkakahalagang ilang piso lamang ay ngayon ay halos doble na ang halaga. Ang mga gamot para sa maintenance tulad ng para sa hypertension, diabetes, arthritis at puso, iyon ay hindi rin mura
ang singil sa kuryente, sa tubig, sa transportasyon. Lahat ng ito ay patuloy na tumataas. Kaya naman ang dagdag na PHP 1,000 na ito ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Ito ay katarungan. At ito ay ngayon na opisyal. Para sa mga SSS pensyono, narito ang mga konkretong numero na kailangan ninyong malaman. Ang minimum na buwan ng pensyon ng SSS ay kasalukuyang nakatakda sa 5,800 bawat buwan. Sa karagdagan ng 1,000, ang bagong minimum na matatanggap ng isang karapat-dapat na pensyado ay magiging 6,800 bawat buwan. Ngunit ito ang pinakamababang halaga lamang. Kung ang inyong mga kontribusyon ay mas mataas, kung matagal kayong nagbayad sa SS o kung mas marami kayong credited years of service, ang inyong aktwal na pensyon ay mas mataas pa rito. Ang pa 1,000 dagdag ay ilalagay sa ibabaw ng anumang halaga ng inyong kasalukuyang pensyon. Sa isang taon, ang pa 1,000 dagdag na ito ay katumbas ng pa 1,000 karagdagang kita. Para sa maraming pensyado, iyon ay katumbas ng maraming buwang supply ng maintenance medicine o pambayad ng kuryente at tubig sa loob ng maraming buwan o dagdag na pagkain para sa hapagkainan. Para naman sa mga GSIS pensyonado, ang ating mga dating kawani ng gobyerno tulad ng mga guro, pulis, sundalo, NAR sa government hospitals at iba pang dating empleyado ng estado. Katulad din ang sitwasyon. Ang lahat ng tumatanggap ng GSIS Basic Monthly Pension ay makakakuha rin ng pa 1,000 karagdagan sa kanilang buwanang benepisyo. Kasama rin dito ang mga tumatanggap ng survivorship pension, yung mga biyuda o do ng dating GSIS member at ang mga tumatanggap ng disability pension. Gayunpaman, para sa mga nasa survivorship at disability categories, ang eksaktong halaga ng karagdagan ay maaaring mag-iba depende sa inyong partikular na sitwasyon at kategorya ng benepisyo. Ang pinakamabuting gawin ay personal na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS branch o tumawag sa GSIS Contact Center sa numero 88474747 para ma-verify ang inyong eksaktong bagong buwanang benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na tinatanong ng maraming pensyono. Kailan ko ba matatanggap ang dagdag na PATO 1,000? Ang sagot ay depende sa inyong release schedule. Ang pagpapalabas ng pensyon ay hindi sabay-sabay para sa lahat ng pensyonado. Ginagawa ito ng SSS at GSIS sa pamamagitan ng tinatawag na Staggered Release Schedule, kung saan ang petsa ng pagpapalabas ay nakadepende sa huling dalawang numero ng inyong SSS o GSIS ID number. Para sa mga may ID number na nagtatapos sa 00 hanggang 19, ang pagpapalabas ay sa unang linggo ng buwan, para sa 20 hanggang 39. Ikalawang linggo para sa 40 hanggang ikatlong linggo para sa XN hanggang 79, ikaapat na linggo at para sa 18th hanggang 199 huling araw ng buwan. Kaya naman huwag kayong mag-alala kung hindi pa lumalabas ang inyong pensyon sa simula ng buwan. Sundan lang ang schedule na ito at kung may katanungan pa rin kayo, tumawag sa SSS Hotline 1455 para sa SSS at 8-4747-747 para sa GSIS. At ngayon, dumating na tayo sa pinakakritikal na bahagi ng ating pag-uusap, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners at ang deadline na Mayo 20, 2026. 3 araw na lang mula ngayon. Kung hindi kayo makakilos bago ang Mayo 20, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend. Kaya ang aming payo, huwag na maghintay hanggang sa huling araw. Gawin na ninyo ito ngayon Mayo 17 o bukas ng pinaka-late Mayo 19, 2026. Ang ASOP ay ang proseso kung saan kailangan ng bawat pensyado na patunayan sa SSS o GSIS na siya ay buhay pa at nananatiling karapat-dapat na tumanggap ng pensyon. Hindi ito isang opsyon. Hindi ito isang kahilingan lamang na maaaring balewalain. Ito ay mandatory para sa lahat ng SSS at GSIS pensyado na hindi pa nakakakumpleto ng kanilang ECOO para sa taong 2026. At ang deadline ay Mayo 20, 2026. Ngayon ay Mayo 17 na. Ibig sabihin meron kayong 3 araw na lamang. 3 araw. Kaya kung hindi pa kayo nakakakilos, ang oras ay ngayon na.
Bakit ito sobrang importante? Dahil kung hindi kayo makakakumpleto ng ACE-OP bago ang Mayo 20, 2026, ang inyong pensyon kasama na ang bagong 1,000 dagdag ay maaring masuspend ng walang anumang abiso. At ang masaklap na balita, ang proseso ng pag-alis ng suspension pagkatapos na ito ay mangyari ay maaring tumagal ng 2 hanggang 3 buwan. Isipin ninyo iyon, 2 hanggang 3 buwan na walang matatanggap na pensyon. Para sa maraming pamilya iyon ay katumbas ng walang pagkain sa kapagkainan. Walang pambayad ng maintenance medicine, walang pambayad ng upa o singil sa kuryente dahil lamang sa isang simpleng proseso na hindi nagawa. Kaya naman, huwag nating hayaang mangyari iyon sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Sino ang kailangang mag-akop? Una, lahat ng SSS Old Age pensyado. Pangalawa, lahat ng SSS Disability Pensyono. Pangatlo, lahat ng GSIS pensyado na hindi pa nakakakumpleto ng kanilang 2026 ACOP requirement. At pang-apat, ang mga benepisyaro na tumatanggap ng survivorship pension mula sa SSGSIS. Kung hindi kayo sigurado kung kailangan pa ninyong mag-AOP ngayong 2026, ang pinakamabuting gawin ay tumawag agad sa SSS Hotline 1455 or sa GSIS Contact Center 8847-4747 at itanong ang inyong kasalukuyang ACOP status. Mas mabuting magtanong kaysa mapagsisihan sa bandang huli. Paano ba ginagawa ang OFF? Mayroon tayong 2 paraan. Piliin ninyo ang mas komportable at mas maginhawa para sa inyo. Ang una ay ang online na paraan para sa mga may access sa internet o may anak o apo na makakatulong. Para sa mga SSS pensyonado, pumunta sa MySS portal sa website na babud.css.gov.ph o i-download ang C. Mag-login gamit ang inyong SS number at password. Hanapin ang annual confirmation option sa loob ng portal at sundin ang mga hakbang na ipapakita sa screen. Karaniwang kailangan lamang ninyong mag-upload ng larawan ng inyong valid ID at kumpletuhin ang ilang tanong para ma-verify ang inyong pagkakakilanlan. Para sa mga GSIS pensyonado, pumunta sa GSIS Zone portal sa website na www.gssgovpt at gawin ang parehong proseso. I-login ang inyong account at hanapin ang ACOP confirmation option. Ang pangalawang paraan ay ang personal na pagpunta sa opisina para sa mga hindi gumagamit ng internet o mas komportableng pumunta ng personal, pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Magdala ng inyong valid ID, maaaring senior citizen ID, pasaporte, humid card o inyong pensyados ID. Gamitin ang priority lane para sa mga senior citizens. Ito ay inyong karapatan ayon sa batas at huwag kayong mahiyang ipagtanggol ito. Para makatipid ng oras at lakas, magsimula kayong pumunta ng maaga bago mag-auto ng umaga para maiwasan ang mahabang pila. Magdala ng 2 kopya ng lahat ng inyong mga dokumento para hindi na kailangang bumalik kung kulang ang kopya at kung maaari magdala ng kasama, isang anak, apo o kamag-anak para sa inyong kaligtasan at para may makatulong sa mga form. Para sa mga pensyado na hindi makakapunta ng personal dahil sa sakit, kapansanan o iba pang makatwirang kadahilan, may solusyon din para sa inyo. Maaari kayong magpadala ng isang authorized representative na may special power of attorney o SPA. Makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na SSS o GSIS branch para malaman ang eksaktong proseso ng SPA at kung anong mga dokumento ang kailangan. Huwag palampasin ang deadline dahil lamang sa kapansanan o sakit, laging may paraan. Para mas maunawaan natin kung paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa aktwal na buhay ng ating mga pensyado, tingnan natin ang 3 halimbawa ng ating mga kababayang maaaring nasa katulad na sitwasyon ninyo. Una, si Lola Nena 72 taong gulang, isang dating labandera at kasambahay na nagbayad ng SSS contribution sa loob ng 15 na taon. Kasalukuyan siyang tumatanggap ng P5/800 bawat buwan bilang minimum na SSS pensyon. Sa bagong P1000 dagdag, ang kanyang buwanang pensyon ay magiging B6800. Sa isang taon, ito ay katumbas ng pauperod 12,000 karagdagang kita sapat para sa maraming buwang supply ng gamot o pagkain para sa kanyang pamilya. Ngunit narito ang babala para kay Lola Nena, mayroon siyang natitirang SSS loan
Dahil dito, ang SSS ay automatikong magbabawas ng bahagi ng kaniyang pensyon para sa utang na ito. Ang aral dito, bago umasa sa buong halaga ng inyong bagong pensyon, alamin muna kung mayroon kayong natitirang utang sa SSS o GSIS. Pangalawa, si Tatay Erning 68 taong gulang, isang dating guro sa public school na naglingkod ng 20 taon bago mag-retire. Ang kanyang basic monthly pension mula sa GSIS ay PHP 500 bawat buwan. Sa P1000 dagdag, ito ay magiging P500 bawat buwan. Sa isang taon, ang karagdagang HAP 12,000 ay sapat para sa kanyang maintenance medicine sa loob ng maraming buwan. Ngunit narito ang problema ni Tatay Erning, hindi pa niya nakumpleto ang kanyang AKOP para sa 2026 at hindi siya marunong gumamit ng internet. Ang solusyon, hinilingan niya ang kanyang anak na samahan siya sa pinakamalapit na GSIS branch bago mag-Mayo 20, 2022. At dahil nag-coordinate sila ng maaga, maayos nilang natapos ang AKOP ng walang kahirap-hirap. Pangatlo, si Lola Siling, si Vimpas, 7 taong gulang, isang viyuda ng dating SSS member. Siya ay tumatanggap ng survivorship pension na FO3-200 bawat buwan. Para sa mga nasa survivorship pension category tulad ni Lola Siling, ang karagdagan ay maaaring mag-iba. Posibleng PH 500 hanggang PH 1000 depende sa kategorya ng kanyang benepisyo. Ang rekomendasyon personal na pumunta si Lola Siling sa pinakamalapit na SSS branch o tumawag sa SSS Hotline 1455 para maklarify ang eksaktong bagong halaga ng kanyang buwanang benepisyo. Ngayon, nais naming ibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang babala na kailangan ninyong malaman upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pensyon. Una, tungkol sa benefit offset o clawback. Kung mayroon kayong natitirang utang sa SSS or GSI, maging ito man ay salary loan, emergency loan o calamity loan, ang sistema ay automatikong magbabawas ng bahagi ng inyong pensyon para sa utang na ito. Ang magandang balita, maaari kayong mag-apply para sa loan restructuring upang mabawasan ang buwan ng bawas. Magtanong sa inyong SSS o GSIS branch tungkol sa loan restructuring options na available para sa inyo. Pangalawa, at ito ay napakahalaga, mag-ingat sa mga scammer. Sa panahon ng malalaking balita tulad nito, laging lumalabas ang mga taong gustong samantalahin ang ating mga nakatatanda. Mag-ingat sa mga taong nagtatanong ng inyong SSS o GSIS number, PIN o password sa telepono, text o social media. Mag-ingat sa mga nag-aalok ng serbisyo para mapabilis ang inyong dagdag na pensyon laban sa bayad. Mag-ingat sa mga nagpapadala ng mga link na kamukha ng Mayout SSS o GSIS Zone Portal website ngunit hindi opisyal. Tandaan, hindi kailanman hihilingin ng SSS o GSIS ang inyong password sa telepono, text o email. Kung may tatawag sa inyo na nagtatanong ng inyong personal na datos, ibaba agad ang telepono at i-report sa SSS o GSIS. Pangatlo, iwasang maniwala sa mga maling balita sa social media. Maraming kumakalat na maling impormasyon sa Facebook at TikTok tungkol sa pensyon na maaaring magdulot ng kalituhan at maling aksyon. Palaging i-verify ang impormasyon sa mga opisyal na pinagkukunan. Yung SSS official website sa www.gs.gov.ph. Ang GSIS official website sa www.gs.gov.ph. PH, ang SSS Hotline 1455 and ang GSIS Contact Center 88474747. Kung may narinig kayo o nabasa tungkol sa pensyon na hindi kayo sigurado kung totoo, huwag agad maniwala at huwag agad i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-verify muna sa mga opisyal na pinagkukunan. Nais din naming banggitin ang isang bagay na madalas ay nakalilimutan ng ating mga pensyado. Ang inyong kalusugan ay ang inyong pinakamalaking asset ngayon. Huwag hayaang stress tungkol sa akop at pensyon ay makasama sa inyong kalusugan. Gawin ang lahat ng kailangan ninyong gawin, ngunit gawin ito ng may kalma at kumpiyansa. Kung kailangan ninyo ng tulong, humingi ng tulong sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Walang kahiya-hiya sa paghingi ng tulong. Lahat tayo ay nangangailangan ng isa't isa.
At para sa mga anak at apo na nanood ng video na ito ngayon, nais naming direktang makipag-usap sa inyo. Yung inyong mga ramodlang ebwe, lolo't lola, ay dagod yung katawan para sa inyo. Ngayon ay inyong pagkakataon na suklian kahit sa maliit na paraan. Tulungan silang kumpletuhin ang kanilang akop bago magmayo 2026. I-check ang kanilang MySS o GSIS Zone Portal account. Samahan sila sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch kung kinakailangan. Ang 1 oras ng inyong oras ay maaaring magligtas ng 3 buwang pensyon ng inyong mga minamahal sa buhay. Pag-isipan ninyo iyon. Isa pang bagay na nais naming bigyang diin ang pagkumpleto ng ACOP bago ang Mayo 20, 2026 ay ang pinakaligtas na paraan para maprotektahan ang inyong pensyon. Sa katunayan, huwag na tayong maghintay hanggang Mayo 20. Ito ang opisyal na deadline, ngunit ang mas maaga ang mas mabuti. Kung maaari, gawin na ito ngayong araw, Mayo 17, o bukas ng pinaka-late, Mayo 19, 2026. Huwag hayaang dumating ang petsang iyon nang hindi pa kayo handa. Ang sakit, ang masamang panahon, ang mahabang pila, lahat ng ito ay posibleng hadlang na maaaring maiwasan kung maaga kayong kumilos. Sa huli mga kaibigan, habang tinatapos natin ang ating pag-uusap ngayon, nais naming ipaalala sa inyo ang isang bagay na madalas ay nakalilimutan sa gitna ng lahat ng papeles at proseso at deadline. Ang inyong pensyon ay hindi awa ng gobyerno. Ang bawat piso ng inyong pensyon ay pinaghirapan ninyo. Ang bawat kontribusyon na inyong binayad sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho ay sa pabrika, sa bukid, sa opisina, sa klase, sa ospital, sa lansangan ay nagbubunga ngayon. Ito ang inyong nararapat. At bilang mga taong nagmamahal sa inyo, ang aming mensahe ay simple lamang. Huwag hayaang masuspend ang inyong pensyon dahil sa isang simpleng H na hindi na kumpleto. Kausapin ang inyong pamilya ngayon. Ipaalala sa kanila ang deadline na Mayo 20, 2026 at ang aming mas mahalagang rekomendasyon, kumpletuhin ito ng hindi lalampas sa Mayo 19. Humingi ng tulong kung kailan mo din Newsat, huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at ibang mga pinsyado na maaaring hindi pa nakakaalaman ng impormasyong ito. Ang isang simpleng pag-share ay maaaring magligtas ng pensyon ng inyong katabing lola o ng inyong kaibigan. Mahal namin kayo. Ingat lagi at tandaan kayo ay karapat-dapat sa bawat piso ng inyong pensyon. M.